Amen. Good morning po sa bawat isa. Good morning po sa mga nanonood sa online at manonood pa later. Good morning po sa ating mga kapatid nandito sa pagtugon. At have a blessed Friday po. Salamat po sa ating Panginoon na patuloy na nag-iingat, sinasama tayo sa araw-araw, ginagabayan at patuloy na sinusuplayan ng ating pangangailangan everyday, especially po sa ating spiritual Kaya nga po patuloy tayong makinig at patuloy tayong maghanap sa presensya ng Panginoon para ang ating spiritual ay lumago. Sama-sama po tayo, mga kapatid. Kaya good morning po. Ang bawat isa ay alam naman natin na busy, may trabaho, at yung iba, hindi natin alam, yung mga pagsubok, at subalit ang Diyos, nasa Kanya ang katugunan ng lahat. Kaya sama-sama po tayo magpalakasan, mga kapatid. Amen. Good morning po, Brother Paz, sa Pilipinas. Good morning. At sa Sis Nali, kay Tatay Jimmy, good morning po. Salamat po sa iyong pag-join muli. Sa Pinas po si Tatay Jimmy. Salamat. Always available na umattend sa mga gawain. Sis Annalie. At sa mga nasa Japan po, good morning. Sis Annalie, Sis Nancy, Sis Anna, Sis Karen Joy, Sis Cathy, Sis Janet. Sa iba pang, kay Sis Mary Grace, good morning. Good afternoon po sa America. Ating mga kapatid na nagpuyat kagabi sa Doulos for Christ. Salamat po. At kay Sis Leia, good morning dito sa Japan. Good morning po. At ang ating exhorter po today is Sis Karen Joy po. Ayan, handang-handa na Sis Karen Joy. Ang brown po ang color natin ngayon. May color coding po tayo. Kapag nais niyo pong mag-join, enjoy sa color coding, pakikiisa. Ayan po. Ayan, face that. At yung iba po, nasa ibang gawain po. Buti na dito Sis Mary Grace. Ayan, Sis Gina, good afternoon po. Sa mga taga Hong Kong, taga Canada, sa iba pa pong lugar, have a blessed Friday po. Ayan. Sige po, umpisan po natin sa panalangin ang ating gawain. Ang kasama natin ng banal na espiritu sa gawain na ito. Nasa kalagitnaan siya. Sabi nga, isa, dalawa man, tatlo nakakatipon sa ating gawain na ito. Nasa kalagitnaan ng ating Panginoon. Po? Ang pangalan ni Kristo. Amen. Yan po. Sige po. Sis Cathy, available ka pong mag-pray ngayon? Good morning po. Morning. Onegaishimasu po. Pakilid po ng prayer. I-pray na po tayo mga kapatid. Amang nasa langit, makapangyarihan Diyos namin, Amang Jesus, maraming salamat po Lord sa bagong umaga na naman po Lord na pagkakataon na dinugtungan po muling ninyo ang aming buhay. Maraming salamat Ama, Panginoon, sa pagkakataon na naman po nitong muli Ama, sa bagong balita na naman po sa banal na pangalan mo, banal na salita mo na naman, O Lord, na aming tatanggapin sa araw na ito, Lord, sa pamamagitan ng aming kapatid na si Sis Karen, Lord, na alam namin, Ama, na gagamitin mo po siya, Lord, upang maintindihan namin, Lord, upang matanggap po namin, Lord, ang parating na mabuting balita mo, Lord, sa araw na ito. At maraming salamat po, Lord, sa buhay niya na iyong pinagpala, Lord, na ikaw lang po, Lord, ang maritig namin, Lord, sa bawat kalabas sa kanyang bibig, Ama. At pagpapalain mo po, Lord, ang bawat isa sa amin na makakarinig nito, Lord. At ang bawat mga letra, Lord, na maririnig namin, Lord, na mabuting balita at mabuting salita mo, Ama, Lord. Magagamit namin, Lord, ng pagpapala sa aming sarili, sa aming kapwa, Lord, sa aming pamilya, at magagamit namin sa pang-araw-araw na aming buhay, Lord, upang kami po ay maging
maging matuwid, Lord, sa paningin mo, Ama. Ama, maraming salamat po, Lord, sa aking mga kapatid, Lord, na nandito po, Lord, na handa po, Lord, na makinig, Lord, at tumanggap, Lord, na mabuting balita, Lord, na aming kakainin sa araw na ito. Maraming salamat din po, Lord, sa mga makakahabol pa, Lord, na makaka-join po sa aming gawain na ito, Ama. At ganun din po, Lord, sa mga hindi po makakapunta, Lord. Alam niyo po, Lord, kung ano yung nasa puso nila. Ano man po kanilang pinagdadaanan, Lord. Ano man po, Lord, ang mga problema nila, Lord. Alam mo po yun, Lord. At alam namin, Lord, na ikaw po ang tutugon, Lord. Huwag mo po silang pabayaan, Lord. Kami po lahat, huwag po pabayaan, Lord, na tuluyang maligaw, Ama. Sorry po. At Lord, naway po, ipuin mo po, Lord, at abutin mo po ang mga taon, Lord, na nauuhaw, Lord, sa iyo, Lord, na gusto ka po makilala pa, Ama, at gamitin mo po ang bawat isa sa amin, Lord, upang maipakilala ka po namin, Lord, upang makita po, Lord, ang character mo, Lord, ang pag-ibig mo, Lord, sa bawat isa sa amin, Lord, na pinili mo, Lord. Ama, maraming salamat sa araw na ito, Lord, at tatanggapin namin mabuting balita mo, Lord, ay magiging sandata namin, Lord, sa araw-araw na aming buhay, upang sa mga kalaban namin sa paligid, Lord, maging sandata namin ito, Ama, maging power namin po, Lord, sa araw-araw na aming buhay, Lord, sa aming mga pagsubok. Mo po kami, Lord. At pagpalain mo po, Lord, ang araw na ito, Lord, mula sa simula, Lord, hanggang katapusan, Ama, na aming gawain na ito na itinayo mo, Lord. Ang pagpapala, Lord, ang pag-ibig mo, Lord, ang mananaig, Lord, sa amin, Ama. At wala po kami pupurihin at sasambihin, Lord, kundi ikaw lang, Yesu Cristo, sa aming buhay. At ikaw lang ang tatayo, Lord, sa buong mundo, Ama. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Pinupuri ka po namin, Ama, at sinasamba sa pangalan mo, Jesus, Ama. Maraming salamat, Lord. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Ayan, salamat Sis Cathy sa pagtugon. Salamat po sa pag-lead ng Sa prayer. pagtayo. Good afternoon po, Mimi G. Ayan, nakahabol si Mimi dyan. Ayan po. Amen. Wow, Sige agang po. natapos ng Dream Team Jesus. Andyan na rin Sis Mary Grace. Kaya lang umalis muna. No? Andito. Andyan. Labo talaga ng mata ko. Ayan, Sweetie, 4 o'clock kami start, di ba? So, yeah, 5:15 kami natapos. Wow. uh, Amen. Salamat, Mimi G, Ayan. sa inyong always, no? Na pagtugon. Amen. Sige po, sis. Ang ating sorter po today, si Sis Karen Joy from Japan. Amen. Ayan. Bigyan natin. Oh. Good morning po. Good morning po sa lahat. Magpapray lang po ako. Saglit lang po na Lord God, salamat po muli, Panginoon. Sa pagkakataon po, Lord, na binigyan niyo po sa akin po, Panginoon. Lord, na pag-share na sa istan niyo po, Panginoon. Thank you, Lord. Ikaw po, Lord, ang mataas mo, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang mapapurihan po, Panginoon. Buksan niyo po, Lord, ang spiritual eyes, yung hearts po ng bawat, ang puso po ng bawat isa po, Panginoon. At baunin po namin, O Lord, ang iyong masilita kung saan niyo man po dalhin kami ngayong mga. Samantalahin ko po, Panginoon, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Good morning po ulit. No? Sana sa ano lang po tayo, nasa day 11. Day 11 po ng Journey with a Purpose. Yun po, no? Growing closer to God po, no? Day 11, maano na po tayo, malayo na po. So, ang sa ngayong umaga po, no? People, places, and things. Yun po yung ano po natin, pag-aaralan po natin ngayon. Yung setting our hearts and minds on things above. Yun po, no? Kung paano po binabago ng Panginoon yung the way we think, no? Sa mga tao po, sa lugar kung saan po tayo araw-araw dinadala ng Panginoon, kung paano po tayo yung paano tayo nakikisalamuha, kung paano yung perspective po natin sa mga bagay. Yung po, no, alam naman po natin, no, sabi po dito, the moment we put our faith in Christ, everything changes. Sabi po ba, di ba? No? Na simula nung nakilala natin si Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng personal na relationship po sa Kanya,
Di ba po, marami pong nagbago, both inwardly and outwardly daw po, kung ano po yung nilalabas sa ating puso at kung ano rin ang gusto po nating ipasok sa ating mga puso. Di ba po, nagbago na po yan, both, no, kung ano nga, sabi nga po lagi natin, Janet, kung ano yung laman ng cup mo, yun po yung nalalabas. At kung ano rin gusto yung pasok mo, na-discern mo kung ano lang po yung dapat. Ito lang, na may barrier na, kasi si Kristo na yung nasa harapan mo na nag-protect sa'yo. So, yun po, no, sabi nga po, isa po sa verse po dito is Jeremiah 29:11. Isa po sa verse na binigay po dito, basahin po natin sa Tagalog po, no. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Nga po, no, sabi nga po dito, may mga plano ang Diyos para po sa bawat isa po sa atin, no, mayroong pag-asa. At kung ano po yung Jeremiah 29:11 po, kung ano po yung future po natin, no? At pagkatiwalaan po natin na ang plano para sa atin ng Diyos ay hindi po para sa ating para po sa ating kapakanan, at na kahit minsan hindi natin ito manawaan, let's stand firm sa ating faith, no, na merong pag-asa, no? Yun po. Tapos sabi din po dito, each day we struggle to say no to the temptations of our old ways of our life. Tama po ba? Ganyan rin po ba kayo, no? Kung pinapaalala po sa atin ng kaaway, no? Kung nire-remind niya tayo, di ba, ganito ka dati, ganito ka. So, again, nagsistruggle pa rin po ba kayo na mag-say no? Well, meron po dito. So, siyempre, pinapaalala po sa atin. Pero, alam po natin, naniniwala po tayo na ang Panginoon, protektahan po natin niya tayo na tanggihan, di ba? Tumatanggi na tayo sa gawa ng kaaway. Hindi ako yan. Hindi na ako, kasi binago na ako ni Kristo. So tinatanggihan na po natin, umiilag na tayo sa gawa po ng kaaway. Tama po ba? Hindi na natin nilalapit, kundi iniilagan na natin. Kasi yan po yung command po na sa atin ng Panginoon. You should say no sa mga temptation, na kung ano ka dati, no? Binabago mo na talaga. You have transformed. Diba sabi nga po, renew your mind. Transform ng Panginoong Jesus yung pag-isip po natin. It can be hard to set our hearts and minds on a new way of living. So, sa iba po siguro, mahirap, no, nahihirapan. Pero kung talagang babaunin mo, kung talagang namnamin mo yung salita ng Panginoon, meditate mo, sa totoo lang po, hindi naman, madali lang naman, pero sa isa po siguro talagang lumilingon pa, mahirap po, no? Pero, sabi nga po dito, tapos ang Panginoon po, tutulungan po tayo ni Jesus Christ how to set our minds, no, sa mga tao, sa lugar, at sa mga bagay. So yun po, no, there is not an area or detour in our life that God will not be willing to help out. Yun nga po, no, talagang ang Panginoon po, tutulungan po niya tayo. So sa lahat po ng area po ng bagay, ng buhay po natin, willing po ang Panginoon na tulungan po tayo. So buksan po natin ang mga ang ating mga puso at isip, no, ang willingness din po natin ano tawag dyan, yung kasi willing po talaga ang Panginoon, minsan tayo lang po talaga tumatanggi, no? So no matter how small or trivial we think it may be, so yung paano, kung gaano man po yan kahirap or kabigat, yung mga trials po sa buhay po natin, ang Panginoon is willing po tumulong po sa atin, andyan po siya. Ask God how to show you in His path for your relationship to specific people. Yung nga po, no, araw-araw po tayo humingi sa Panginoon ng guidance kung paano tayo makipagrelasyon, kung paano tayo makipaghalubilo, kung paano tayo makikisama sa mga tao, sa lugar nga po kung saan po tayo dadalhin, at sa mga bagay-bagay po sa mga bagay po sa ating buhay, kung iba-iba po yan, kung how we handle ng yung mga finances po natin, ano ba pong klaseng bagay na minsan yung pinofokusan po natin, no? Ang ask God guidance, humingi po tayo ng guidance sa Panginoon, no?
with all hardship and joys and decide to follow in a way that pleases our Heavenly Father. Siyempre po, ang way na po yun, na pipiliin po natin ay yung nakakalugod po sa Panginoon. So, magbibigay po ako ng 3 points, no? 3 points po ito kasi 3 po dito ang binigay po sa atin na people, places, and things, no? Paano daw po tayo pa, ang perspective po natin sa mga 3 bagay na ito. So, una po sa people, no? Yun po, ang points ko po sa tao is focus on positive influence. Yun po, no? Sabi po sa Proverbs 13:20, so, sabi po, walk with the wise and become wise, no? Associate with fools and act in trouble. Yun po, no? Sa Tagalog ko po, kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka. Magiging marunong ka rin. Ngunit kung hangal ang lagi mong kasama ay mapapahamak ka. Kaya po sabi po dito, no? Halos araw-araw po, we struggle to say no. Sabi nga po kanina sa mga old ways na nakakasanayan natin. So mula nung natanggap natin si Kristo sa buhay natin, itinutuon na natin ang ating pag-iisip at puso sa bagong pamumuhay. Yan nga po, di ba? Kaya kung pupiliin natin ang mataong makikisalamuhan natin, piliin po natin na nakapag-encourage, yun po, no? At to be the best version of ourselves. Yun nga po, no? Piliin po natin ang mga taong, hindi naman po ibig sabihin na iwasan natin ang ibang tao na sa tingin po natin is discouragement, kundi lawakan na lang natin ang ating pag-unawa at pagmamahal po sa kanila. Yun nga po, no? Isa rin po sa mga verse po na basahin ko na po, isa rin po sa mga verse na focus on positive influence sa people. Sabi rin po dito kung paano sa Kawikaan 27 verse 7, verse 17, sorry po, Kawikaan 27 verse 17, kung paano pinatalas ng bakal ang kapwa-bakal ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. Yun po. So, yun po, no, sabi nga po dito, ang bakal, di ba, talagang hinahasayan. So, habang hinasa, di ba, init, magpo-produce po yan ng init. So, ganun rin po, no, the way kung paano po tayo hahasain ng Panginoon, hindi rin po gadali. Dadaan ka po talaga sa hirap, no? So, gaya po ng bakal, tayo din po, di ba, tayo ay, we are, parang hahasain po tayo at gagamitin po ng Panginoon ang mga kapwa po natin na matututo po tayo. Hindi po minsan mahirap, pero alam naman po yan ng Panginoon na para naman po sa atin paano niya tayo hahasain. So araw-araw po, no, focus po tayo sa mga positive influence, no? At willing po tayo. Andyan din po dapat yung open po tayo sa mga na matuto, no? Buksan po natin ang ating mga isip, no? Yung lawakan mo pag-iisip, ito ba tinuturan po ba ako nito? Or yung mga sa trabaho niyo po, no? Kung may nakakasilamuha po kayo na iba-iba ang mood. So dapat ang mood mo iba rin. Kumbaga sabi nga ni Pastor Allen, sa pag-discipleship ka, kung 10 ugali mo, kung 10 din yung disciple mo, dapat 10 din ang ugali mo. So ganoon din po kung saan ka pupunta, lalo na yung araw-araw mo nakakasalumuha kahit sa bahay niyo po, di ba? Kung ang anak nyo is bata daw, you act also as a child, pumasok ka sa lugar ng mga bata. So ganoon rin po, people po, kahit bata man po yan, matanda, ano man po yan, natututo po tayo, ginagamit po ng Panginoon, no, para hasain po tayo kung how to grow, how to know, no, how to grow closer to Him, no, kung paano siya kikilos po sa atin. So yun po, no, ang ko po sa people po, no, focus on positive influence. Yun po, no, at hingi po tayo ng mga mentor na talagang mag-a-advise po sa atin kung paano po ba ito, sila pakikisamahan, no, kung yung spiritual po natin, sila po yung tutulong sa atin how to handle ng mga taong nakakasalamuha po natin sa tulong po yan ng banal na espiritu. Yun po, no, sa places naman po, ang points ko po dito sa places is trust God's guidance and wisdom, no? Trust God's guidance and wisdom. Sabi nga po sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6.
Sabi po dito, saglit lang po. Sa Kawikaan chapter 3, chapter 5, verse 6. Sabi, babasahin ko po, no? Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Sabi po dito, verse 6 po, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen po. No? So, kung saan man tayo ngayon naroroon or kung saan lugar ka man dinadala ng Panginoon, no? Magtiwala tayo sa Diyos. May dahilan kung bakit niya tayo nilalagay sa isang lugar, kung sa trabaho man po ito, no? Sa ang bansa man, sabi nga po sa Japan, siguro ang purpose ng Panginoon, kaya dito po niya ako nalagay sa bansang Japan para po makapag-share, no? Hindi ko pa yan na-realize po dati, pero nang medyo naano niya ako, nag-grow na closer to God, sabi, siguro isa sa purpose ng Panginoon kung bakit nga po tayo nilagay sa mga taga-Japan po, no? I-remind po natin, may purpose po yan, Panginoon, para po i-share yung kung gaano siya kabuti, no? Kung saang bansa ka man ngayon, sa mga taga-US po dyan, isa po yan sa purpose ng Panginoon, no? Sa lugar, sa trabaho po natin, anuman, saan man yan sa Pilipinas, talagang kung saang barangay ka man ngayon nilagay, talagang simulat talagang inilagay ka na po dyan ng Panginoon kasi may purpose po siya at ikaw sa kinalalagyan po natin ngayon, no? At huwag tayong mag-lean sa sarili nating pag-unawa kasi ito ay may akong sarili lang po natin kasi pag-unawa, di ba po, may limit lang, no? Ang Panginoon, wala po. So, talagang mag-lean po tayo, mag-ask po tayo ng guidance and wisdom ng Panginoon. Sa bawat desisyon natin, let us recognize that He is the source of wisdom and direction, no? Sa bawat po desisyon po natin, recognize po natin, ipaalala natin, lagi po nating isipin na ang mga wisdom and guidance is nanggagaling sa Kanya. Paano po ba malaman ang guidance and wisdom sa Kanya? Siyempre po sa Kanya mga salita. So, yung obedience po natin, nandyan po palagi, no? By trusting in God and seeking His guidance, we can be confident that He will lead us on the right path. Amen po ba? At ang ating buhay ay puno-puno ng purpose dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Isa rin po sa man of faith, diba po si Abraham, no? Si Abraham, ang man of faith, diba? Minsan, hindi niya nga alam ang patutunguhan niya. Hindi niya alam, idadalhin siya sa lugar ng Panginoon, diba po? Hindi niya alam kung ano man, pero andyan yung pagtitiwala niya. So, minsan sana gano'n rin po tayo. Hindi mo man alam kung ano yung resulta na mangyayari. Andyan yung pagtitiwala mo, gaya ng kay Abraham. Kahit hindi mo alam, Lord, ikaw na nakakaalam. Alam ko, tutulungan mo ako. So, si Abraham is one of the man of faith, no? Saan-saan, diba? Lipat-lipat po sila ng lugar sa Genesis po. Pero andyan po ang pagtitiwala niya na kung saan man siya dalhin ng Panginoon, no? Talagang nagtatagumpay po siya kasi andyan po, buong-buo ang pagtitiwala po niya sa Panginoon. So, sa things naman po, no? Sa things naman po, set your minds on things above. Po, no? Basahin po natin sa Colossians chapter 3, chapter 1, verse 2. Basahin po, no? Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyo kamtan ang mga bagay na nasa langit kung nasaan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. No? Doon ninyo ito ng isip ninyo at hindi sa makamundong bagay. Amen po ba? So po, no? So ano nga po yung ano nga po ito? Ano ba yung mga bagay na nasa langit? Ano po yun? Yung the fruit of the Holy Spirit, no? Kung nakikisina, ano po ba? Yung kindness, yun po, no? Generosity. Alam niyo ba, sa Galatians, yan po, yung mga bagay na nakakaano po sa Panginoon, na yung fruit po natin, no? Paano po natin pinasabuhay yung fruit ng banal na Espiritu. Yun po, no? Sabi rin po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18, kaya hindi namin pinapahalagan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So yun po, no? Yung nakikita po natin, totoo po yan, mawawala po yan. Even our family, even us, no? Mawawala rin po yan. So let's focus kung ano, yung things, no? Yung bagay na hindi nakikita. So, paano po ba natin makikita yung mga na nakikita? Holy Spirit will help us to see the unseen.
no? Sa pamamagitan po yan ng banal na Espiritu. Yeah? Di ba, ang presensya ng Panginoon, hindi natin nakita. Ganyan din po, no? Holy Spirit will guide kung ano, yung mga hindi natin nakikita. Siya po yung tutulong po sa atin. So, yun po, no? Meditate His Word. Yun po, no? Minsan, yung simpleng buhay na hindi naman po masama na maghangad po tayo ng mga ng mag-business ka, pero set your minds, dapat po yan, hindi po natin nakakalimutan ng Panginoon. Hindi naman po niya yan pinipigil na mag-desire ka, pero syempre seek ye first, unahin po natin ang kingdom ng Panginoon, no? Mamuhay ng ako po, no, nung dalaga pa po ako, ganun din po ako dati, mga branded, pero nung lumalalim na sa Panginoon, parang nag-iiba na, dinatransfer na yung pag-iisip mo, mas focus ka sa kung ano, yung mas need, no, mas need po natin, syempre, mas lalong-lalo na yung spiritual. Yun na yung mahalaga ngayon. So, yun po, no? Yun lamang po, yung share ko po, naway po, ang natutunan po kayo, babasahin ko po dito yung nawala na po dito, yung Talk it over. talk it over, babasahin ko po, no? Sabi po dito ni Ate Gina, He knows what I need to have and He has plans for me. He is changing me inwardly every day until I see Him face to face. Amen po, no? Talagang binabago na po si Ate Gina, no? Araw-araw daw po, hindi lang siya, no? Talaga po, lahat po tayo to, everyday naniwala rin po ako dyan. Everyday po, binabago po tayo ng Panginoon, no? Ano po yan? Ano pa yung dire-diretso po yan? Sabi din po ni Sis Mary, sabi ang question daw po, no? Who are the person in your life that guide you? Could you be that person to someone today? Sabi po niya, our mentor, Pastor Allen, I believe that God gave him to me as my leader, plus my BFF in Christ. Also, I consider lahat ng ministry na sinasalihan ko ay nakapagbibigay din sa akin ng additional guide, and I am so grateful to each of you here. Sabi po niya, yes, I could be that person in God's help, not from my own strength, kundi sa pamamagitan ng Holy Spirit. Amen. Totoo po yan. The perfect teacher, the perfect compass of my path. Let Him guide us to this awesome journey at magtatagumpay tayo wearing the armor of God. Amen. Amen po talaga po, no? Sa akin po, sasagutin ko na lang po, no? Who are the person in your life that considered God guide you? Ako po, ay considered ko rin po talaga si Ate Janet, si Caramel, at si Pastor Allen, yung tatlong po yan. Kasi sila po, no, ang nagbago po sa akin na nag-lead po pala ng spiritual journey ko. Yung tatlong po yan. So, salamat po sa buhay po nila na ginagamit po ng Panginoon, no? Kung paano po mauunawaan ang kanyang mga salita. Lalo na po, hindi ko po minsan maintindihan, no? Would you be that person to someone today? Yes, sa pangilos po ng Banal na Espiritu, sana po magawa ko. Hindi po ako maglilin ng sarili kong pamamaranan. Sana po hindi ko man po siya 100% magawa ngayon. Tutulungan po niya ako someday in the future, kasi iba naman, pastor naman po sila. So sa bagay, wala naman po yan sa label po, di ba? So I am, no? Mag-agawa ko po yan na kahit sa pagpapakita po sa mga anak ko, saan po ba, sa asawa ko. So, I can be by sharing their word, kasi ang tatlong po yan, talaga pong masisipag po silang mag-share ng word of God. Mga matured na yung kanilang ang malalim na yung kanilang paggawa, nawawa ng salita ng Panginoon. So, yun lamang po, no? Sama-sama po tayo na magpalalim pa sa salita ng Panginoon at kilalanin pa siya, kasi napakabuti po ng Panginoon kung talaga po ninanamnam po ninyo every day, no? Nakakagaan, meron pong peace na hindi, yun nga po sa Kawikalan chapter 3-7, hindi mauunawa na ibang tao. Andyan yung peace nakilala nung lumalim ka na po sa Kanya. Yun lamang po, God bless po sa lahat, sa Diyos po lahat ng kapurihan, at mag-prepare lang po ako sa po, no? Lord, salamat po Panginoon sa guidance and guidance niyo po sa akin po Panginoon, na magbahagi na yung salita po Panginoon. Naway po Lord, tulungan niyo po kami Panginoon, ng perspective po namin po Panginoon sa mga tao, sa bagay, O Lord, sa lugar, O Lord,
na ito sa mga tatlong ano na ito po Panginoon, how we yung paano namin i-understand yung wisdom, understanding po Lord, how to deal with people po Panginoon sa mga lugar kung saan nyo kami dalhin po Panginoon, na makapagbahagi kami Lord na yung salita po Panginoon, at sa mga bagay o Lord na temporal lang po Panginoon, we should focus o Lord sa mga bagay po Lord na walang sa buhay po Lord na walang hanggan na nag-aantay sa amin po Panginoon in heaven po Panginoon. Lord, ito po Lord ang salamat dalain po Panginoon sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po. Yan po ang share ko po sa Diyos po lahat ng kapurihan po. God bless po everyone. Amen, amen. Hallelujah. Thank you so much, Sis Karen. Pasensya na po, hindi ko napipiliting magbukas ng camera, tinatry ko. Pero, maano ang aking mata. Hindi ko po ibukas ng maayos. Ayan. Maraming salamat. Salamat din po sa ating kapatiran na nanonood ngayon. Sis Janet and Sis Eden, good morning. Thank you so much po at nakisama ka namin ngayong umaga. Tunay nga po na ang Diyos ay tumutugon, sumasagot sa ating mga panalangin. Amen po. Hallelujah. Purihin ang Diyos. The topic today really talks us about setting our mind on things above. Hindi po dito sa panglupa. Amen. Hinahanap ko po yung ayan. Sabi po dito, maliban po sa ipinahagi na sa atin ni Ate Karen, na ang buhay po ng bawat isa ay may plano na talaga ang Diyos. Jeremiah 29:11 is so famous na halos lahat po talaga, ilang ulit nang nabasa, ilang ulit na talagang narinig natin ang exhortation tungkol dito. Subalit hindi ito magiging makabuluhan sa ating buhay kung hindi talaga natin ito i-apply. Ano po? Kailangan talagang makita sa ating pamumuhay. At makikita lamang po ito, masasabi lang natin itong totoo, kung tunay na ang ating mga pag-iisip, mindset, ay tunay na nakatingin sa panghinaharap, hindi sa mga bagay na nandito ngayon sa lupa. Ano po ang sabi niya doon? Sino po nakakaalam? Kaya na po ba nating i-recite ang Jeremiah 29:11 nang walang tinginhan? Kaya na po ba natin? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Kung naniniwala po tayo na ang buhay natin ay hindi aksidente, tayo po ay planado ni God. Kung bakit tayo nag-exist dito, kung bakit tayo nandito sa Japan, sa Canada, Amerika, kung bakit hindi ka na nakaalis dyan sa lugar mo, nandiyan ka lang sa city na yan. Everything has planned. Wala po kay God hindi uso yung plan B, o kaya naman out of circumstances lang na nangyari yun. Yun yung gusen. Hindi sinasadyang pangyayari. Di ba na nagkatagpo? Hindi po ganon. For I know the plans I have for you. Kung totoong maniniwala lang po tayo kay God at ipagkakatiwala din natin ating buhay sa Kanya, we will not set our mind on things here on earth. Kasi alam na natin yung plano niya So ano man ang mangyari dito sa lupa, hindi na tayo maapektuhan. Ano man ang sabihin sa atin, di po ba? Hindi na tayo maapektuhan. Yung iba nga wala nang katakot-takot, hindi na sila natatakot mamatay. Because they are much willing to die than to live. Bakit po? Kasi gusto na nila talaga makasama si God. Grabe Kung selfish lang talaga tayo, mas gugustuhin na natin mamatay. Kasi alam natin, it's heaven. Heaven awaits. At ano po bang matatagpuan natin sa langit? Walang paghihirap. Di po ba? Hindi na tayo maghihirap. Masaya na tayo kapag nasa langit na tayo. Tapos na ang paghihirap natin.
Di po ba? Kaya lang, hindi tayo ganun ka-selfish na sarili lang iniisip natin. We are thinking about our children. That's why we are taking care of our legacy. Kasi gusto natin na kapag nawala man tayo, ang mga anak natin, mga mahal natin sa buhay, they will know to walk on the path kung saan sila inilagay ng Panginoon kahit wala na tayo na nag-guide sa kanila. Makagaya na nila at magtitiwala na rin sila sa plano ng Diyos sa buhay nila. Sapagkat alam natin na kapag ang Diyos na nagplano, that plan is to prosper us and not to harm us. A plan to give us hope and a future. Magtitiwala na po tayo. Wow, napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. God, I'm very much willing to walk in your path. Na tinalaga mo sa buhay namin. Ano po? Amen po ba? Kung tunay nga pong nauunawaan natin yan, talagang hindi na tayo mag-aalala. Baka sabihin mo, come what may. Bahala na. Bahala na ang bukas. Huwag na ako mag-alala. Di po ba? Kaya na po ba natin gawin yan? Kaya na po ba nating ipagkatiwala? Makikita po natin yan sa ating mga buhay kung tayo ay nagtitiwala. Sa papanong paraan? No worries. Magka-worry ka man, ang bilis. Ibabalik mo agad yung tiwala mo sa Panginoon. Kaya mo. Sabi nga po sa Proverbs 3:5-6, the famous din na verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Lahat daw po ng gawain natin, in all our ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Aayusin daw po niya ang crooked path natin kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Pero kung tayo ang pipili sa sarili nating kalsada, sa sarili nating daan, you swerving left to right, hindi mo na alam kung saan ka tutungo. You swerve left, you swerve right. Hindi natin pinaniniwalaan yung plano ng Diyos. Pero God, itong daan ba na to? Makipot. Roughy road, roughy places. Hindi po ba? So wala pong walang makakahadlang sa plano ng Diyos sa buhay natin kung tayo ay nagtitiwala. Tao man yan, lugar man yan, bagay man yan, hindi tayo maapektuhan. Ang paglago natin, ang pagpunta natin sa langit, hindi niya tayo mapipigilan. Onwards talaga tayo sa langit. Hindi lamang onwards to success dito sa lupa. Yung iba, moto nila yan onwards to success. Kaya naman, nagsusumikap sila. Ginagawa ang lahat, exerting time and effort para lang maabot yung success. Maraming diyang mga nagtuturo po, di ba, yung mga ladder of success? Itinuturo nila yan. And they are very much willing to give everything, time, effort, sacrifice, pamilya, para lang sa panlupang hangarin. Subalit, ang mga bagay na yan, hindi masama. Yun nga lang po, it won't last forever. And it won't guarantee the salvation of our family. May iwan sila. Oo nga, success tayo. Minsan yung success natin, yung pa yung nagiging dahilan ng pinag-aawayan nila ng mga maiiwan. Di po ba? So, mas kailangan natin, mas dapat, kung nauunawaan natin ang plano ng Diyos sa buhay natin, hindi na po tayo magpaplano ng para sa sarili natin. But of course, it's not wise also na basta na lang. Di po ba? Lagi po tayo magtatanong sa Panginoon, God, ito ba? God, kaliwa ba? Dito ba? Ito bang tao na to? Ito na po ba, Lord? Naku, tinibukan ako, Lord. May ting! Siya na nga, Lord. Di po ba? Sa mga single, siya na. Pipiliin natin. Subalit, sinasabi na ni Lord sa'yo na hindi anak, hindi yan. Pero Lord, may ting May ting! Parang nakakita ko ng halo sa kanya. Siya na yon. O, di ba? Nakikipagmatigasan pa tayo kasi meron tayong mga sariling pamantayan sa buhay. But if we really trust Him, hindi na po talaga sa sarili nating pangunawa. Alam niyo po ako minsan, may allegation akong ugali minsan. Yung tipong andyan na sa harapan ko pero
Hindi God, isa pa talaga. Gusto ko yung talagang malinaw na malinaw, yung wala akong doubt na galing ito sa'yo, direction mo ito. Isa pa, Lord. Si Gideon, ganun eh. Ilang ulit niyang sinubok si God. Sige nga, kung talagang ito ay para sa akin, ito nga ang gawin mo. Sa lugar na ito, basain mo, paulanan mo, maliban lang sa carpet na to. Yung mga imposibleng bagay, no, na talagang alam mong Diyos ang kumilos. Ang Diyos naman talagang pakababa ng loob at talagang tunay na nagmamahal. At sa kanyang plano tapat din siya sa plano niya. Gagawin niya talaga. Kaya naman kahit anong kahilingan ni Gideon, pinagbigyan niya. Maiprove lang niya talaga na galing sa kanya yung pagtawag, yung calling ni Gideon. Grabe, ginawa niya yun. So minsan ganun pa ako, talaga ba ito na yung time, God? Alis na ba talaga ako? Ayoko kasi ng sarili kong desisyon. Kasi mahirap pag sarili kong desisyon. It will fail me, it will frustrate me, at marami pong maapektuhan. So, lalo na yung mga pamilya ko. Akala po lang natin sa bawat desisyon yan na ginagawa natin tayo lang. Nope. Lahat po naapektuhan. Hindi lang pamilya, kaibigan, people that were entrusted to us, lahat po yan apektado, mga kapatid. So, tingnan po natin yung pagtitiwalang ginawa ni Moses, ni Abraham kay God. Looking beyond the situation. Laging nakatingin, maging si Paul, ang tinitingnan niya beyond the mountain, malabundok na problema. But napapasa, nalalampasan. Diba? Nilalampasan niya ang tingin niya dyan. Yung mga pintuan na sarado sa atin, sa harapan natin, the closed doors of opportunities, nilalampasan niya yan. Nang tingin parang bionic talagang lumalampas. At ang tinitingnan at pinofocus niya lang ay yung naghihintay sa panghinaharap. Because they believe to the future that God prepared for them, that awaits them. Di po ba? Sana ganun din po tayo. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Ayan. 2 Corinthians chapter 4. Ayoko na po magsalamin kasi medyo mataas yung grado ng salamin na medyo naapektuhan yata ako. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. Mas tingnan daw po natin ang mga bagay na hindi nakikita. Ala naman, hindi nga nakikita, paano mo titingnan? Okay? So, look not. Baka nami-misinterpret nila to, baka hindi nila nakikita yung not, no? Kaya nakalagay dyan, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. Kaya po sa langit, iba ang kayamanan. Dito sa lupa, iba din. Iba ang mga paningin natin. Sa langit, ang mga ginto, palamuti lang yan. Aapakan mo lang yan sa kalsada. Dito, halos pumapatay ng tao, makakuha lang ng kayamanan. Di po ba? For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Pansamantala lang po ang mga bagay na yan. Isa pa pong bagay, tinanong yung ng pastor, yung mga kabataan, ng mga sumagot, ano yung mga bagay na hindi mo nakikita na mahalaga? Si Maya ang sagot niya, love. Si Isabella sagot niya, God. Di po, those are the things, nakakatuwa sa murang isipan nila. Alam na nila yung mga bagay na hindi nakikita, pero they believe that exist. Alam nila na nandyan, hindi man natin nakikita. The same thing we feel the air. They are so important. Pero hindi natin nakikita. Pero nakikita natin na may hangin. Bakit po? When the leaves moves. At yung pag-ibig, hindi man natin makikita, but we can feel them. We can demonstrate them. Di po ba? Hindi mo anong shape ng love? Hindi mo mai-describe. Di po ba? At hindi mo rin maipakita sa kanila kung anong love.
May drawing. Ano ba ang love? Ida-drawing mo lang siya puso na may love sa gitna. May ribbon, kumikinang, nagliliyab. Di po ba? Iba-iba ang itsura ng puso. Makita natin sa emoji. But then, hindi mo talaga alam kung anong ibig talaga, yung itsura talaga ng love. Unless, in-apply mo ito sa ibang tao. Katulad po ng Samaritan woman. Di po ba? Samaritan din na the real Samaritan. Ano po? Hindi lang babaeng Samaritan kung hindi yung Samaritano. Sino po ang tunay na Samaritano? Doon mapapakita natin kung sino yung tunay na nagmamahal sa kapwa. Expressing goodness, kindness sa taong hindi kayang magbalik nito. Hindi yung, wow, binigyan ako ng magandang regalo. Kailangan balikan ko to ng regalo. Dito sa Japan, ganun po. Kapag binigyan ka, kahit candy, kahit ano, kaugalian po nila magbalik. Ayaw nila kasi ng utang na loob. Sa atin naman kinakamatayan ng utang na loob Hindi pong, ewan. Anyway, so let's focus on the things that are unseen. Mas pahalagahan natin yung mga bagay na hindi nakikita. Yung mga desires of the heart. Akala mo yung kaibigan mo, ang harsh naman ito magsalita. Too straightforward. It hurts me. Pero hindi natin nakikita behind those words, the concern, the real love. Ano po? Kaya pala sinasabi sa iyo ang katotohanan for us not to be hurt, for us to know the truth, to see the truth, that we are being fooled by the enemy, we are being lied by the enemy. Di po ba? Sino ang masasaktan at sino ang talo sa dulo? At the end of the day, sino ang talo? Tayo. And the enemy will just tap our shoulders. Sweet lips ang maririnig mo sa kanya. Grabe, sa sarap na salita. Puro papuri. Pero yung pala, hindi nagli-lead sa'yo sa tamang daan. Hindi nagli-lead sa atin sa tamang daan. On the contrary, leading us away. Astray. Led astray. We are being led astray. Ano po? Kaya, wag po tayo minsan mag-rely lang sa magagandang salita. Puro papuri na hindi nagsasabi ng tapat at totoo. Although it hurts, but it shows they love us because they care. It doesn't matter if we hurt them kung tayo ay nagsasabi ng totoo. Pero wag naman po, we should know pa rin yung perfect timing. Kailangan galing din sa Panginoon. Kasi nasaktan mo na, kapag hindi yun yung perfect timing ni God, we will gain nothing. Maghihiwalay lang tayo at hindi tayo magkakabalikan. Hindi po ba? Pero kapag ito ay may go signal ni God, ayun po. Win-win. Win-win po ang status natin. Amen po. So, ang ating mindset po, mga kapatid, let's set our mind on things above. Hindi po yung mga bagay dito sa lupa, mga nakikita lamang. Yan po. Sakit talaga sa mata. Lord, kagalingan. Ano po? Sa aking mga mata. Ayan po. Maraming salamat. Meron po bang handa ng magbahagi bago tayo manalangin? O manalangin muna tayo bago tayo magbahaginan. It's 7 o'clock. Naalala ko po ng mga unang araw natin, 7 o'clock, eksakto, tapos tayo. Nung lumaon, 10 o'clock, buhay pa tayo. Amen? Buhay pa yung natin, live pa rin tayo. Kasi nakakapanghinayang po yung sharing ng kapatiran kapag hindi natin ini-live. Kaya nagpatuloy tayo po, Sige po, mga kapatid. Kung meron na pong nais magbahagi, pasensya na po kayo kung nag-i-scroll ako sa live. Gusto ko. Ayan. Teka lang makamatay yung pinatay ko yung tubig kasi malakas yung tulo. Dinig na dinig dito. Salamat Sister Karen Joy sa mensahe to remind us
about the places, people, and things na maaring mabago kapag tayo ay nakikiisa na kay Kristo. Amen. Alam niyo po, pagka tayo ay nakikiisa na kay Kristo, yung mga taong mga kasama natin before na tayo ay nanatili pa rin sa kasalanan, andyan pa rin sila eh. Hindi yan sila nawawala. They remain, no? Pero God will bring people to you. Magdadala ang Diyos ng tao sa iyo para i-guide ka, no? Hindi nawawala yun. Hindi nawawala yun. Kasi nung matagpuan ko si Kristo, hindi naman nawala yung mga kapitbahay ko. Andun pa rin. No? People, alubilo mo noong ikaw ay nasa worldly pa, nandyan pa rin sila. But God will bring people, godly people to you to guide you. Na para makapag-focus ka. No? At tama po yung sinabi mo na let us choose people that will give us godly influences. Tama po yun, no? Kasi ano yun eh, bahagi, plano yun ng Diyos sa'yo eh, kaya pinadala yung tao na yun para mapabuti ka, para matutunan mo ang katotohanan. And then, yung things, lahat talaga magkakaroon ng pagbabago kapag tayo ay nagkikisa na kay Kristo. Lahat ng, kahit na ang mga taong mga dati mong kasama ay nandyan pa rin, pero ikaw magkakaroon ng choices ngayon. Hindi ka na makapag-spend more time doon sa mga tao na yun sapagkat nabago na yung perspective mo. Iba na yung sinasamahan mo, no? And then the things, ang things din magbabago din ang pananaw mo sa mga bagay-bagay. No? Talagang gano'n, magbabago talaga ang paningin mo. Because, sabi nga nabago na kasi ang mga pinapahalagahan mong bagay. Nagkakaroon ng pagbabago ang pagpapahalaga mo sa bagay. Di ba sabi, for where your treasure is, there your heart will be also. So, ibig sabihin, nagkakaroon na ng iba na yung pinapahalagahan mong mga bagay. Kasi, nais mong ilagay doon ang iyong mga puso. Napapansin nyo, kapag tayo ay laging nagbabasa ng Biblia, sa tuwing may mag-share, ang bilis natin maka-relate kasi nabasa na natin yung mga sinabi nila. Pero titigil po tayo sa pagbabasa, titigil po tayo sa kapapanood ng mga devotion. Titigil tayo, let's say, titigil lang tayo ng mga 3 days. Pansinin niyo po, titigil ka lang ng mga 3 days sa pagbabasa, titigil ka lang ng 3 days sa pakikinig ng mga devotions, no? Mga messages ni God. Kahit 3 days lang, tingnan niyo po, pagka nakinig kayo ng mga insight o nakinig kayo ng mga exhortation, ang hirap makarelate. Why? Because nababad ka sa mga bagay na hindi maganda, nababad ka doon sa mga bagay na hindi godly, no? Pero kapag ikaw ay, kaya nga sabi ni Pablo, no, soak yourselves with the word of God. Kailangan ibabad mo ang iyong mga sarili. Huwag mo alisin ang iyong uhaw, no? Hindi ibig sabihin na ginugutom ka. Hindi ibig sabihin na gutumin mo ang iyong sarili, no? Kahit ikaw ay babad sa salita ng Diyos, dapat hindi mawala sa iyo ang hunger to hear the word of God. Kasi ang iba kasi, ang iniisip nila, hunger yourself daw. Do not take away the hunger, no? For the word of God. Ibig sabihin, gutumin ko pala ang sarili ko. Hindi muna ako magbasa ng Biblia para gutumin ako. Hindi ganon. Ang ibig ko sabihin, no, na kahit ikaw ay patuloy nagbabasa, dapat manatili pa rin yung thirst mo for the word of God. Manatili pa rin yung hunger mo. No? Ibig sabihin, wala kang ibang dinidesire, kundi ang mabasa, mapakinggan, makinig sa salita ng Diyos, ang pagbabasa ng Biblia, no? Na-tackle natin kahapon, conversation with God, no? Yung isang araw yata yun, no? Conversation with God. We talk to God and we listen to Him. We talk to God in prayer, we listen to Him in reading the Bible, no? And then, yun po yung mga things na mga makalangit na mga bagay. Itong ang matuklasan, ang mystery, no? Ano yung mystery na yun? Yung pakikipag-isa natin kay Kristo na talagang walang na ang mga
kapag nung si Pablo nga, nung matuklasan niya ang misteryo, no, ang biyaya ng Panginoon, kinonsider niya ang lahat ng kanyang nalalaman as basura sapagkat hindi yung naikukumpara sa nalalaman niya ngayon, which is ang pakikipag-isa kay Kristo. And then, places. Hinuli ko ang places kasi, alam niyo po, minsan, God will send us to a place, no? God will send us abroad, God will send us back home, or basta maraming plano ang Diyos, di ba? Marami ang plano ang Diyos sa atin. At isa sa mga example na nakita ko po rito ay si Moses. Kung natatandaan niyo po, na-meet ni God si Moses sa wilderness. Nung lumayas siya, di ba? Lumayas sa Egypt. Kinatagpo siya ng Diyos. Tapos, isang araw, sa chapter 3 yun, chapter 3, verse 10 yata, sabi ni God kay Moses, bumalik ka sa Egypt, kausapin mo ang Pharaoh, i-free mo mga Israelite. Ano ang tugon agad ni Moses? Ako? Sino ba ako? Para harapin ang Pharaoh? Yun agad, no? Andun agad yung complaint, no? Andun agad yung complaint. Basahin ko nga, basahin ko lang yun. Maganda yun eh, no? Sa 3:10, no? So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. But Moses said to God, ito yung sabi ni Moses, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? And God said, I will be with you. Ito yun eh. It's not about us. It's all about God. Sabi niya eh, I will be with you. No? Kaya minsan natatakot tayo eh. Minsan natatakot tayong mag-venture out, mag-step out of our comfort zones kasi iniisip natin, kaya ko kaya? No? Ano kaya magiging resulta? Ganun yung mga katanungan natin eh. And then kung ang haba ng conversation ni Moses at ni God, no? Ang haba hanggang dumating puro excuses si Moses. Ganun din tayo eh. Puro tayo excuses, puro tayo complain, no? Hanggang sa nagalit na ang Diyos kay Moses. Sa chapter 4, no? Sa chapter 4, sabi niya sa chapter 4, sabi niya sa 10, sabi niya, kasi grace talaga ng Diyos, pumunta siya doon. Ang sabi ni Moses sa verse 10, sabi niya, pardon your servant, Lord. No? I have never been eloquent. Hindi ako magaling magsalita. Talagang bulol-bulol ako magsalita. Sorry, Lord. Sabi niya, sorry, Lord. Send someone else. Sabi niya. No? The Lord answers mo. Sa 11, dito na nagalit ang Diyos sa kanya. Ito napakadelikado kasi marunong palang magalit ang Diyos. Sa 11, ito mababasa natin, nung binasa ko ito, grabe oh. The Lord said to him, sa 11 and 12, sabi ng ating Panginoon, hindi po siya nagalit dito. Who gave human beings their mouths? Sino po nagbigay ng kanilang mga bibig para magsalita? Nagkangais talaga ng Diyos, kinukonvince niya si Moses. Tayo rin, kinukonvince tayo ng Diyos para dalhin doon sa mga lugar na nais ng Diyos na pagdalhan tayo because God has a purpose. Bakit tayo papadala doon? Bakit kayo nasa Japan? Bakit kayo nasa Amerika? God has a purpose. Bakit kayo nandyan ngayon? No? Pero minsan kasi, ayaw natin. We complain a lot of things. We complain na hindi ako magaling eh. Hindi ako marunong eh. Hindi ako marunong magsalita. No? Bulol-bulol ako. Pero ano sabi ng Diyos? The Lord said to him, who gave human beings their mouths? No? Who makes them deaf or mute? Who gives them the sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you. Speak and I will teach you what to say. Sabi, talagang andun yung suporta ng Diyos kay Moses. Pero anong sabi ni Moses? Sa verse 13. Dito na, sa 13. Dito na ibinigay ni Moses ang tunay niyang rason. Sabi niya, pardon your servant, Lord. Please send someone else. Iba na lang ipadala mo. Ayaw niya talaga. Ayaw niyang sumunod. And then sa 14, sabi ng Diyos, then the Lord's anger. Grabe, ito na yun. Then the Lord's anger burned against Moses. Ibig sabihin ko sa Tagalog pa, pumotok na ang Diyos. Sumabog na ang Diyos. No? Kay Moses. Talaga, ganun po tayo kasi.
ayaw nating sumunod, no? Pero, di ba sa Jeremiah, for I know the plans I have for you, sabi, di ba? Plans to prosper you, plans to give you hope. Paano natin mararanasan ang mga plano ng Diyos kapag hindi tayo susunod sa Kanya? Yes, alam na natin ngayon, no? Lahat tayo ngayon, alam na natin na ang plano ng Diyos ay napakaganda. Ang plano ng Diyos ay bigyan tayo ng pag-asa. But, paano natin mararanasan yan kung hindi tayo susunod sa Kanya? Di ba? So, we need to obey. Dapat sundin natin yung mga sinasabi ng Diyos. Tingnan niyo si Moses. Finally, he agreed. Talagang sumunod siya. At nung sumunod si Moses, miracles after miracles after miracles Moses experienced. Naranasan ni Moses ang mga milagro sa kanyang buhay. When? Kailan ito nangyari? Nung siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kagaya din sa atin, no? Minsan, yung places, kasi nabanggit ko na yung things, nabanggit ko na yung people, and then the places. Minsan, nais ng Diyos, ililid niya tayo sa mga places, sa mga lugar, kung saan may layunin ka para sa atin doon. No? Huwag tayong matakot. For God's plan for us is to prosper us and to give us hope. Kaya lang, minsan, ang mga plano ng Diyos ay hindi niya sinasabi sa atin. Kagaya kay Abraham, na example mo sa Abraham, di ba? Sabi niya, umalis ka dyan, dadalhin ko sa isang lugar na ituturo ko sa'yo. Walang detalye na sinasabi ang Diyos. God will tell us no details. Hindi niya sasabihin, kasi doon, maganda doon, kasi ganito doon. Walang ganun. Ang sabi lang niya, umalis ka dyan. Why? Bakit kaya ayaw ng, hindi nire-reveal ni God? Hindi niya sinasabi sa atin, hindi niya dinidescribe sa atin ang pagdadala niya sa atin. Why? The reason is, God wants you to experience His plan. Nais niyang maranasan mo. Hindi yung, kasi kung pag nalaman mo na, wala na yung, kapag naranasan mo kasi, kapag sinabi na kasi sa'yo, punta ka doon dahil doon, nandun, maraming honey, maraming milk. Di siyempre pupunta ka. Di ba? Pero, asan yung, mawawala yung essence, no? Mawawala yung diwa ng faith. Pero kapag sinabi ng Diyos na pumunta ka doon sa lugar na pagdadalhan ko sa iyo, so ibig sabihin, uncertain. Hindi mo alam kung saan ka papunta, anong lugar yung pupuntahan ko, anong kayong lugar yung pagdadalhan ng Diyos sa akin. Pero pupunta pa rin ako dahil ako may pagtitiwala sa Diyos na hindi niya ako pababayaan. Yun ang faith. And then, kapag kasinunod mo yun, mararanasan mo ang biyaya ng Diyos. God doesn't explain the details sa mga plano niya sa'yo because God wants you to experience His plan. God wants you to experience His grace. No? Yun lang eh. All we need to do is to obey and to follow. Kasi, di ba ngayon, God, nililid ka ni God na mag-abroad, no? At magkaroon ka ng desire na mag-abroad and God leads you to go abroad. Go! Kahit wala kang kailala doon. Because anong sabi niya? I will be with you. He will be with you. Kung nais niyang umuwi ka, and then natatakot ka kasi anong mangyayari sa akin sa Pilipinas? Nililid ka ni God na umuwi? Go! Because ang sabi niya, I will be with you, Moses. I will be with you, Aya. All we need to do is to follow kasi, to obey. Kasi hindi natin mararanasan ang mga plano ng Diyos kapag hindi muna tayo sumunod. Kailangan muna natin sumunod. If you are, kung ikaw ay nag-aaral at you want to take a course sa college, and then alam mo, wala kang financial capabilities, wala kang financial capacity para tustusan ang iyong pag-aaral, pero nililid ka ni God to take up that course. Go! Take it! Because ang sabi ng Diyos, I will be with you. Hallelujah. Gusto mong pumunta ng Maryland? Gusto mong pumunta ng New Carolina? No? At natatakot ka dahil bago ka pa lang doon. Ano kaya mangyayari sa akin doon? No. Hayaan mo, God. No? Ang task kasi natin is to obey. Our task is to obey. And then, ang result,
bahala na ang Diyos sa magiging resulta. Huwag mo nang alamin kung ano magiging resulta. Katulad sa pagtatanim. Tayo ay nagtatanim na lang, nagtatanim lang tayo. Like planting a plant, no? Like planting a tree plant, a fruit tree. Nagtatanim lang tayo, pero ang Diyos ang magpapabunga. It's up to God for the result. Huwag natin hayaan na alamin pa natin ang resulta. Kasi tayo ay gumagawa, dinadala tayo ng Diyos sa mga lugar, kagaya dito, no? Dinadala tayo sa isang lugar, sa place. Hindi ko alam kung, hindi ko pa narinig tong lugar na to eh. No? Pero nagtitiwala ako sa Diyos na, Lord, alam ko may plano ka na kung bakit mo ako dinala rito. And then, I experienced God's plan. Naranasan ko ang plano ng Diyos. Naranasan ko ang layunin, ang purpose ni God. At alam ko hindi pa tapos ang purpose ni God. And that is why we need to continue to obey. Dapat hindi mawala sa atin ang obedience na yan. No? Because God will take us into places, God will lead us into places na magagamit niya tayo. Laging may purpose ang si God sa atin. Kaya nga, sabi, lean not on your own understanding. No? In all your ways, ipawayang sa Kanya at He will make it. Hindi mangyayari ang mga bagay na yan kapag hindi natin sinunod. Kapag sinunod natin ang ating mga sarili, so, nasaan ang Diyos? Lagi natin sinasabi, God wills it. If God wills it, kung loobin ni Lord, pero hindi naman natin sinusunod, walang kabuluhan ang mga salitang iyon. No? Dapat ipaubayan natin sa Diyos ang lahat. At tayo ay nagtitiwala na hindi tayo bibiguin ng Diyos at panghawakan natin ang kanyang promise because He who promised is faithful. No? Hindi niya binibigo, hindi niya hinahayaang hindi natupad ang kanyang mga pangako sa atin. Kaya lang, yung mga pangako niya ay totoo. No? With God, para sa atin, all things are uncertain. Para sa atin, in our perspective, hindi natin alam ang bukas. Pero alam ng Diyos kung ano ang mangyayari bukas. Doon tayo magtiwala. At panghawakan natin yung mga promise niya sa atin na hindi niya tayo pababayaan. God will never forsake you or leave you. No? Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yun, panghahawakan natin yun. Kung tayo nagtitiwala sa Diyos, dapat ganun kakampante ang ating paghahayo, ganun kakampante ang ating pakikitungo sa mga tao. Napaka violente man ng taong yan, napakasakit man magsalita ng taong yan, pero huwag ka matakot because God's with you. Sabi niya, I will be with you. Napakaganda ng promise niya kay Moses eh. I will be with you. Saan man tayo dadalhin, ano man ang ating kakaharapin, no? The future for us is uncertain. Para sa atin, ang kinaharap ay walang katiyakan. Pero with God, there is no such thing as uncertainty. No? Walang katiyakan sa Diyos. With God, everything is certain. With God, lahat ay tiyak sapagkat nakaplano ng lahat. All we need to do is to follow Him and obey Him. Amen? Marami pong salamat. Nawa po ay may naidagdag tayo. Salamat po. Amen, amen. Salamat po sa mas malawak na paliwanag. Thank you so much. At alam ko po, ngayon pa lang ang mga kapatiran, wow. It came to their mind now. Kaya pala ako nandito. Kaya pala yung taong yun. Yung mga taong yun, sila pala ang ginamit ng Diyos. Hindi po ba? Kaya pala, now we can understand na lahat pala ito ay orchestrated ni God. Ano po? Hindi ito basta lang nangyari, hindi lang ito basta na o kaya dahil sa taong yun, hindi po. Lahat ng bagay ay inalaw ng Panginoon. Sis Jeanette, pati yung masasakit na pangyayari sa buhay ko, inalaw niya, pero hindi siyang may kasalanan nun. Hindi siyang may gawa nun, di ba ba? Inalaw lang niya. Marami pong kadahilanan, pwedeng gawan ng kaaway, pwedeng bunga ng ating mga maling desisyon, but lagi po nating makakatandaan na ang Diyos, alam na niya ang lahat ng bagay. Sa oras na ito, magkakamali ka, pero may nakahanda na kaagad siyang plano.
sa araw na to, pupunta ka sa lugar na yan. Pero alam niya kung sino yung gagamitin niya na magliligtas sa'yo. Para wag kang mapariwara. Di ba ba? May mga bagay, tao, lugar, talaga po na lahat yan ay magkakadugtong. Lahat po yan under the plan of God. So, kung tunay nga po magagawa natin magtiwala, sigurado po, the process sometimes can be hurting, pero pagtiwalaan po natin, at the end of the day, it's for our own good. Because God knows what's best for us. So, kung ayaw nating mahirapan, sumunod na lang po tayo. Go with the flow, follow the pattern, yung blueprint of our lives, yung guide natin, di po ba, may mga katalog ang buhay natin, yan ang Biblia. Kapag nagawa po nating sundan yan, napakadali po. Napakadali. Sabi nga ni Pastor sa akin noon, yung pastor kong Brazilian, sabi niya, facile, Jeanette. Ha? Overloaded na nga ako eh. Parang pasan ko na nga ang mundo. Facile, madali. Pero alam niyo po, when I dare to try and risk, na talagang, sige nga, gawin ko nga kung talagang madali. Alam niyo po, talaga palang madali. Huwag nating dalahin ang hindi dapat nating dalhin. Because the battle that we're trying to fight, it's not ours. It's God. Sabi po sa Exodus 14:14, you just need to be still. I will fight for you. I will fight for you. So, hindi natin battle yan. Battle ni God yan. I will fight for you. You just need to be still. Manatili lang po tayo. Kung saan niya tayo nilagay, kung kanino niya tayo pinagkatiwala, at kung saan at anuman yung pinagkatiwala sa atin, let's just remain as is still at magtiwala tayo po sa Panginoon at tunay na ang pangako niyang tagumpay, kapayapaan, buhay na walang hanggan, tunay nga pong makakamtan natin. Amen po. So, tayo po ay lumapit sa Kanya ngayon at tayo ay manalangin bago po tayo patuloy na magbahaginan at magkahiwa-hiwalay. Amen. Tayo po ay sama-samang lumapit sa presensya ng Panginoon. Tayo ay lumapit sa Kanya. Hallelujah. Ama naming nasa langit, maraming salamat mong muli sa pagkain spiritual na ipinahayag mo sa amin sa pamamagitan ni Sis Karen, O Lord, at sa pagbabahagi pa rin pa, Panginoon, ni Brother Paz. Maraming salamat, Panginoon. God, we repent of our doubtful heart, ungrateful heart, O God, sa mga oras na ito. Na imbis na kami magpasalamat, kami nagrereklamo. Imbis na kami magtiwala, kami ay nagda-doubt. Imbis na kami ay sumunod na lamang, kami ay nagtatanong. Maraming katanungan. We want the explanation. We want every detail, O God. Gutay tekini, sitsumesh te hoshides. Pero sabi mo nga, just trust in me. Follow me. Come and follow me. Yun lamang po ang sinabi mo. Wala pong maraming salita. Just trust in me. God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo. Hindi man namin alam ang detalye kung saan mo kaming lugar papupuntahin, anong naghihintay sa amin, anong mangyayari doon. But help us, O Lord, to trust in you. To trust in your word, to trust in your plan. We can see you. We can even feel you or hear you sometimes, or a lot of times. Pero sabi nila, or nakasulat sa Biblia, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala sa iyong salita. Alisin niyo po ang mga doubtful hearts namin, O God, ungrateful hearts namin, Panginoon. On the contrary, O Lord, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na marunong magtiwala, marunong maging matapat sa inyong mga pangako at sumunod, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon. Help us. Sabi mo sa James 1:5, kung anong kulang sa amin, humingi kami. If we are lacking wisdom, humingi kami. Lahat ng bagay na ito nagmula sa inyo.
So kung anong wala kami, anong kakulangan sa amin, hingin lang namin sa inyo. But how can we ask kung hindi kami nagtitiwala na kaya mo itong ibigay? Kung hindi kami nagtitiwala na sumasagot ka, nakikinig ka sa aming panalangin, how can we pray, O Lord? So please, O God, change our heart, change our mindset. Araw-araw po kami, Panginoon, magpapalakasan. Araw-araw kami magpapabago. Unti-unti, O Lord. Hindi man namin kaya, O God, ng at once. Susunod na kami at once. Makikinig na kami at once. Naramdaman na naming mahal ka namin. Wala pong ganon. Naniniwala po kami, Panginoon, sa mga dahan-dahan mong proseso. God, allow us, O God, na yung mga taong ginagamit mo sa buhay namin, na nag-share sa amin, nag-encourage sa amin, sumasakit sa aming mga puso, nagiging dahilan ng aming pagkalungkot, nagiging dahilan ng aming broken-hearted, O God. Lahat nawa po ito maunawaan namin. Lahat ng taong ito ang ginagamit mo, inalaw mo, Panginoon. Naway makita namin ito bilang opportunity for us to draw near to you. To getting closer to you, O Lord. To be transformed, O God. Sapagkat if we are not holy, we cannot be near to you. Hindi kami maaari makalapit sa iyo, Panginoon, kung hindi kami banal. Banal na hindi perpekto, kung hindi banal sa aming puso't isipan, Panginoon. How you designed us to be. Help us, O Lord, na kapag kami sinugo mo sa lugar, hindi man namin kilala, hindi namin alam, labas sa comfort zone namin, O God. Hindi kami pwede, may allergy ako dyan, hindi ako pwede dahil ayoko ng walang ilaw, walang tubig. God, alisin mo, Panginoon, ang mga mindset namin against comfort zone namin, Panginoon. Kung saan mo kami ihahayo, naway makasunod kami, malaya kaming sumunod sa inyo, Panginoon. Upang lahat, Panginoon, ng pagsunod namin is not in vain. Lahat ng ginagawa namin, hindi ito masasayang, Panginoon. Walang sunog na alay, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga bagay na hinihingi mo sa amin, give me your husband, give me your children, give me your financial. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na makasunod kami sa inyo, Panginoon. Huwag kaming mag-hoarding, O God, sa mga bagay na pinahiram mo lang dito sa lupa. They are all, O God, borrowed or pinigay mo sa amin para kami ay mag-alaga lamang. Allow us, O God, help us to be a good steward, O God, sa mga bagay na pinagkatiwala mo dito sa amin sa lupa. Upang pagdating ng araw, masasabi mo sa amin, well done, good and faithful servant. Ayaw po naming marinig na sasabihan mo kami na lumayo ka, umalis ka, hindi kita nakikilala. God, ano man pong pagpapagalang ginawa namin mula noon hanggang ngayon, ayaw po namin itong mabaliwala. Tulungan niyo kami, Panginoon, na matuto kaming sumunod, makinig, mag-obey when we called ourselves, O God, as Christian. Help us, O God, na magkaroon ng mindset, O God, na katulad ni Kristo. Na tunay nga pong sumunod lamang at paligayahin ka, itaas ka, exalt you, O God, in anything that we do. Para sa iyo, you are the only one audience, O God, that we have. Hindi po mag-please ng tao, hindi mag-please ng sarili namin, kung hindi kayo lamang, O Diyos. Hindi lang namin isasatisfied ang aming sarili, kung hindi para sa inyo, Panginoon. Everything, O Lord, ay para sa inyo. At ang makikinabang nito ay kami rin, Panginoon. Maraming salamat, O God, for giving us, O God, the wisdom that comes from you, O Lord. Hindi namin ito mauunawaan, O Lord, kung hindi mo bubuksan ang aming puso't isipan ng pangunawa namin. Lahat po ito ay nagmumula sa inyo. Thank you so much for revealing this mystery, for the resurrection, the death, and the cross of Jesus Christ, for the forgiveness of our sin, for the salvation and eternal life that awaits us. Maraming salamat po sa opportunity and for choosing us to be called and to be your children. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Lahat po ng mga bagay dito sa lupa, kagalingan, kayamanan, lahat yan, consequence lang po yan ng pagsunod namin sa inyo. That's why help us, O God, to obey and to love you beyond our measure and express, O God, the better version of ourselves and live
our lives with a better version of ourselves, O God. Maraming salamat po sa mga binahagi namin mga kapatiran na tunay pong kalakasan ng bawat isa. Nawa po, may apply namin ito sa aming mga sarili at magawa din namin sa ibang tao. Sabi nga po, Christian life is a domino effect. Kung anong naganap sa amin, kailangan maganap din sa iba. Maraming salamat po. Our life is also a ripple effect na kapag naapektuhan kami, maaapektuhan din ng iba. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin na nawa maapektuhan namin sila with a Christ-like lifestyle. Maraming salamat po. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpalakasan at magunawaan, magpatawaran, magmahalan upang pagdating ng araw, kami rin po ang magkakasama sa langit, celebrating, commemorating the glory, O God, that you are shining upon us. Maraming salamat po. Ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pagsamba sa matamis mong pangalan, Jesus. Amen and amen. To God be all the glory. Amen and amen. Sige po, salamat sa presensya ng bawat isa. Muli po, kung ano man po yung mga prayer request ninyo, you can send to our GC and we can pray it separately later on. Ayan po, Brother Paz, salamat. Sis Leia, good morning po. Sweet Mary, good aft. Ate Lily, Sis Maridel, Sis Karen Joy, thank you so much for always available for God. Sis Janet, Sis Eden, good morning. Mimi Ana, Ate Ana, Sis Nancy, I miss Sis Beth this morning. Ate Maria, good morning. Sis Jimmy. Nakatingin ako kay Cathy, pero ang binanggit ko si Tatay Jimmy. Tatay Jimmy, good morning po. Ayan, Ate Cathy. Sis Marie, thank you so much. Mimi Rose, thank you so much for your presence. Hallelujah. Ate Yolanda, Mimi Gina. Good afternoon po, Ma'am Joy and Ate Gina Koramuchi. Maraming salamat po sa atin pong mga nanood sa live. Sis Rhea, good morning. Thank you so much. Hindi siya nakapasok, nakakapailang pa rin. Hindi po ako makapagparing kanina. At kahit po blurred ang tingin ko, ayoko na magsalamin. Medyo tumataas yata ang grado ng mata ko kasuot ko ng salamin. So, medyo nag-try po ako kahit medyo masakit sa mata at malabo. Ayan, siguro kung lahat kayo naka-on cam, ang tingin ko sa lahat maganda. Pero kahit po hindi kayo naka-on cam, wala pong, lahat po ng ginawa ng Diyos ay maganda. Amen? Maganda at pogi. Amen po. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isa. If you still have time, bago po kayo pumunta sa kanya-kanyang errand, trabaho, ano man yan, if you still have time, you can share po at makapagsagot sa application question na shinare sa atin ni ngayong umaga ni Sis Karen. Ano po yung application question natin? Ayan po. Sabi niya dito, could you be the person, who are the people in your life that guide you? Tandaan po natin, wala tayo dito kung walang ginamit ang Diyos na mag-guide sa atin. So, the question is, could you be that person to someone today? Wow, kaya po ba nating maging instrumento ng Diyos sa buhay ng ibang tao ngayon? Ano po ba ang kasagutan natin? Handa na po ba tayo? Sometimes, sasabihin natin, hindi pa ako handa. Pero our actions are different sa sinasabi natin. Hindi natin alam, tumutulong na pala tayo na hindi natin sinasadya. Hindi natin alam, pag may humingi ng tulong, ayaw mo doon, takot ka doon. Pero pag may humingi ng tulong, at once nakakapunta ka, nananaig po ang ating puso kaysa sa isipan. Di ba? Kaya, nawa po maging willing tayo magpagamit sa Panginoon sa buhay ng ibang tao. Ano po? Maraming salamat. Ayan. Sige po mga kapatid. Hindi ko na po pababangunin si Sis Cathy kasi nakabangon na siya kanina.
magandang umaga at mapagpalang umaga sa lahat po. Amen. Praise God. Kumusta po? Ano, praise God sa lakad nyo kahapon. Share nyo naman sa amin. Just a glimpse of it. Amen po. Yung po yung ito po, testimony lang po. Maraming salamat sa Panginoon sa matagumpay na lakad namin kahapon. Di ba sabi ko nga po mga kapatid, no? At salamat sa mga prayer nyo, no? Alam ko, yung talagang sama-sama pagpapanalangin na natin sa isa't isa, napaka-powerful talaga. At alam natin na ang Lord talaga nasa ating gitna po. Purihin ang Panginoon kagahapon sa lakad po namin. First time ko po nag-train dito sa Japan. Na 20 years na ako sa Japan. Hindi naman po first time. Kumbaga, first time na talagang sarili ko lang talaga po yung araw na yon kagahapon. Kasama ko po yung aking dalaga na anak na mag-senior high na nga po, punta kaming Nagoya. 1 hour and 14 minutes ang biyahe through train po talaga. At purihin ng Panginoon sa kaba-kaba. Grabe po, sobrang kaba po kasi cellphone lang, navigation na ng cellphone yung gamit ko. Pero ang Panginoon, napakabuti niya po talaga sa mga anak niyang katulad natin na tapat at talagang na kay Lord. Talagang gumamit po ang Panginoon, no, simula pa lang doon sa station pa lang, nakita na namin yung classmate ng aking anak, kasama ang tatay na Brazilian. Kaya purihin ang Panginoon kasi sabi ko, wow talaga, kasi ang aga-aga pa po talaga, ang aga ko umalis dito sa bahay, di ba? Hindi na po ko masyadong nakapagbabad sa ating devotion, pero pagdating po din sa kasi naglakad lang po kami, ang lakad namin siguro mga 40 minutes, ganyan, pero ang aga namin talaga, bago dumating ang train ng aga namin. Pagdating namin sa station, yung pagbili ng ticket, nakita namin agad yung classmate ng anak ko, pati yung tatay. Tapos nakipag-usap ako na, sabi ko first time ko lang, sabi ko baka pwedeng sumabay kami. Umano talaga siya, kaya sabi ko, hindi talaga, no, hindi talaga. At talaga napakabuti talaga ng ating Panginoon. Talagang gumamit agad ang Panginoon. Ang aga-aga pa lang gumamit na siya ng tao para mag-guide kami, para hindi na ako kabahan. Yun, kaya salamat sa Panginoon at naging maayos, safe, talaga ligtas na ligtas ang aming pagpunta doon. Tapos after po ng orientation doon sa school, nag-antay pa rin yung mag-ama na classmate ng anak ko. Sabi nga isasabay kami pa uwi. Ang ginawa ko naman, sabi ko, Lord, kami na, sabi ko din sa tatay, kami na para magkaroon naman ng yung pang sarili namin para matutunan ng anak ko, sabi ko. Maraming salamat, sabi ko. Kaya sabi ko, di ba, ang simple-simple, ichijihang. Ang simple lang sa paningin ng tao yung nangyari sa akin, pero talagang napakalaking talaga, thankful talaga kay God na talaga napatunayan na naman niya na talagang buhay at mabuti ang ating Panginoon sa pamagitan lang po yun talaga. Hindi lang magiging lang sa akin. Talagang talaga, tumanim sa aking puso yung ginawa ng Panginoon kagapon sa akin. At yun nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil na-try namin mag-train at kung sarili na anak ko magte-train siya pag pumasok na siya sa susunod, hindi naman po talaga hindi masyadong delikado or hindi nakakalito. Kaya thank you kay Lord kasi sa umpisa pa lang gumamit na siya ng tao talaga. Sorry po. At yun nga po, sa topic natin ngayon na ginamit si Sis Karen. Maraming salamat Sis Karen at nagpagamit ka po muli sa Panginoon at nagkaroon tayo ng karunungan muli, no, na ginagamit ng ating mga kapatid sa Brother Pastin po at bawat isa sa atin. Ang katanungan nga, kung sino yung nag-encourage o sino yung taong nagdala sa atin sa Panginoon, no. Ako po talagang unang-una si Ate Maria. Siya talaga yung nag-sa akin, nag-invite sa akin sa church. Although talagang hinahanap ko na po ang simbahan dito sa Japan. Nakasimba na rin po ako sa mga saksi ni Jehovah na talagang nakapag-Bible study kami ilang beses din po na meron akong hindi talaga nagustuhan sa itinturo nila na siya pinakalakihan na natin about nga sa Christmas. Yung po yung unang medyo naglaylo talaga ako at masyado nang nakulitan po. Talagang hindi handa yung puso ko na tanggapin talaga na doon ako. Kaya yun, si Ate Maria, si Ate Nali po ang ginamit ng Panginoon para makita ko po ang church na talagang gusto ko or talagang nadudoon nakita ko ang Panginoon sa church namin ngayon na inatinan ko, no?
Kaya purihin ng Panginoon na nakilala ko rin sila Ate Janet, sila Ate Lily, at iba pa po mga kapatid, sila Ate Ging, lahat po dyan. Hindi ko po na maano yung mga pangalan nila, pero lahat po, at ang higit sa lahat, ang aming pastor at pastora na ginamit talaga para mas maging, mag-grow pa po yung faith ko kay God, no? Kaya maraming salamat, no, sa lumang buhay. Mag-example po ako, no, na kung sa lumang buhay pa nga po, di ba, hindi pa tayo hindi pa tayo believers, no? Talagang madali tayo mahawa ng mundo. Madali nating gawin yung mga pinapagawa ng mundo, no? Mag-inom o magbisyo or kung ano-ano man yung mga hindi maganda sa paningin ng ating Panginoon sa lumang buhay natin. Madali nila tayo nahatak, no? What po, no, na mag-ano din tayo, maging ano din tayo sa mga kung dati nahawa nila tayo, maghawa naman tayo, manghawa tayo ng mga taong mga katulad po ngayon, di ba, bago na tayo, na kay Jesus na tayo naman po yung manghawa sa kanila, sa mga taong nasa mundo pa. Kung sila po nahawa nila tayo, nadudun pa tayo sa lumang buhay. Tayo naman po, no, na mga binago na ng ating Panginoon, na maging halimbawa na tayo, at mag-spread na tayo, no, na good news ng ng kabutihan ng ating Panginoon, ng pag-ibig. Unahin natin kung ano yung pag-ibig na nakita natin kay God. Ay naman po na ang gawin natin ngayon sa kanila. Hawaan natin sila. Kung sila nga nahawaan nila tayo ng masamang ugali noon, no? Pero ang Panginoon, hindi tayo pinabayaan na tuloy-tuloy tayo mapunta doon sa hindi dapat natin pupuntahan, na kay taning lang talaga, no, sa kaaway lang talaga dapat doon lugar na yun. Pero ngayon, nandito na tayo sa Panginoon, gawin din po natin, no, gumawa din po tayo ng mga hakbang, no, through spread the good news po, sa pamagitan po ng mabuting balita po, ng mabuting salita ng ating Panginoon na makapangyarihan. I-share po natin sa kanila yan. Hawaan natin sila kung ano yung nakita natin sa Panginoon, no? Dahil tayo po mga kapatid, no, naghahawaan na dito, manghawa rin tayo sa mundo para mas lalo pang dumami yung mga naligaw na tupa, mas makita pa nila ang tamang daan patungo sa ating Panginoong Jesus lang talaga. Kaya tayo po lahat, no, hindi pa po hulihan lahat, kung ano po yung purpose natin sa buhay, ano po purpose ng Panginoon sa atin, ano po yung mga projects niya sa atin, grab it na po talaga, no. Katulad po sa bawat isa dito, sila Sis Nancy, sila Sis Beth, ako po, yung mga baguhan, no, unti-unti nagpapagami sa Panginoon, unti-unti nag-grow up, unti-unti yung mga step by step na binibigay sa atin ng Panginoon, lalong lumalago. Huwag po nating hayaan na i-reject yung po, dahil napakasarap, no, pag tumutugon ka sa Panginoon. At wag po tayo mag-alala kung wala tayong alam sa pananalangin, wala tayong alam sa mga verse na ganyan, kasi andyan dyan ng Holy Spirit na mag-guide sa atin, no, kahit anong mangyari, nandiyan dyan ng Panginoon, ang ating Ama, nandiyan dyan po sa atin, hindi niya po tayo pababayaan. Kaya maging halimbawa tayo, or maging sandata ng Panginoon, na magpagamit tayo sa kanila, kay Lord, para sa mga kapwa natin na mga naliligaw pa. No, manghawa tayo ng kabutihan na nakita natin sa Panginoon. Yun lang po ang masasabi ko. Kaya purihin ng Panginoon sa kabutihan sa ating buhay, at nawa gabayan niya tayo sa araw-araw na ating buhay. Kaya nagpapasalamat ako. Agahapon po talaga, napakasaya ng puso ko talaga. Sobrang po talaga, hindi ko po talaga ma-explain yung ginawa sa akin ng Panginoon kagahapon, na sobrang kaba talaga. Maraming salamat kay Lord talaga, napakabuti mo, Ama. Wala na ako masasabi sa Panginoon sa mga kabutihan ginagawa niya sa akin, kahit sa sobrang mga trials, sa mga niya na pinaparamdam sa akin na talagang buhay siya. Wala nang iba talaga akong hanapin kundi talaga ang Panginoon. Hindi ako nagsisisi sa mga kapatid ko sa pagpunta ko sa church, na talaga nagpakita at nagpakilala sa akin ng Panginoon sa pamagitan ng aking mga kapatid, sila Ate Janet, sila Ate Lily, sila Ate Nali. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga kapatid ko dito sa devotion, sa mga iba pang mga service, mga ministry ng ating Panginoon. Maraming po salamat sa inyo. Nawa patatagin pa ang ating faith, ang ating mga ministry na tinatayo, na kasama natin ang Panginoon, palawakin pa at paramihin pa tayo patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus, marami po salamat. Amen. Amen po. Marami po salamat. Hello po. Amen. Praise God. Salamat, Sis Cathy. Amen. Salamat nga po, Sis Kat. Napakagandang testimony mo every day. Salamat talaga. At Lily, pasok!
Ate Leo. Naririnig na po ako? Opo. Ate. Naririnig po ako. Yes, te. Good morning po muli sa bawat isa. Thank you po, Sis Cathy. At nawala po ba Sis Janet? Good morning po sa iyong napakaganda testimony. Tunay nga ang Diyos ay tapat, no? Hindi tayo pabailid niya tayo. Palalaguin niya tayo, aayusin niya tayo. Basta patuloy lang po tayo sa paglapit sa Panginoon. Stay connected to our God, Jesus Christ, upang magabayan tayo. Dahil ang plano ng Panginoon sa atin is wonderful. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, promise of God is to prosper us, not to harm us. Kaya panghawakan lang po natin yan dahil ang Diyos ay tapat sa mga taong umaasa sa Kanya at nagtitiwala. At huwag po lang tayo maglin sa sarili nating pag-iisip, karunungan, kalakasan. Dahil mapapahamak po tayo, mag-impok po tayo mag-trust lang po tayo sa Kanya at mag-impok tayo ng kayamanan sa langit through do His will. Ang kalooban po ng Panginoon nating sundin. Paano po natin malalaman yun? Through His Word. Magbasa po tayo ng Biblia. Ang Biblia po, ito po ang bread of life. Ito pang bibigay sa atin ng kalakasan, katatagan. Ililid niya po tayo sa katwiran. Ang katwiran ng Panginoon na maging ganap tayo upang sa pagdating niya, sasabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant. Ginawa mo ang aking nais. Ano po ba yung karakter ni Jesus Christ? Karakter po ni Jesus Christ, ang ating Panginoon, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, ituturo niya ang kanyang nais. Maging mapagmahal tayo, mapagpatawad, mapagbigay, tumutulong, at nagmamahal ng tunay. May sacrificial love, at andun yung pagbibigay ng empathy, mandun yung sympathy, andun yung simpatiya natin sa mga kapatiran natin, sa kapwa natin. Kapag meron po tayong ganon, katulad ng puso ni Jesus Christ, may humble heart, magkakaroon tayo ng peace sa bawat isa sa atin at magkakaroon tayo ng hope araw-araw dahil ang hangad ng Panginoon, lahat tayo maligtas. Ano po, lagi po yan sinasabi dito sa morning devotion na ang plano ng Panginoon sa atin, original plan, tayo ay makasama sa eternal life. Kaya patuloy lang po tayo sa paglapit sa Panginoon. Patuloy po tayo. Meditate the Word of God sa Joshua 1:8. Meditate the Word of God day and night. Araw at gabi daw po natin itong i-meditate. Araw-araw po natin itong basahin para Good morning. Upang ang ating buhay ay maging matagumpay. Ano po, dahil tuturuan tayo ng salita ng Diyos na maging victorious ang buhay natin. Maglilid ito sa atin ng masayang buhay, punong-puno ng pag-asa. In spite of everything that will happen to us na hindi natin control, na hindi natin inaasahan ng mga pangyayari, siya yung mag-aayos nito at siya yung magkocontrol nito ang our emotion. Ayusin niya ang ating mindset, ang ating puso, o higit sa lahat ang ating puso. Magiging katulad niya araw-araw. Hahasain tayo katulad ng sinabi ni Sis Karen Joy. Hahasain tayo araw-araw dahil tayo nandito pa sa lupa. May kahinaan pa tayo at kung lumalapit tayo patuloy sa Panginoon, hahasain niya tayo, may aalisin sa atin upang tayo ay maging ganap. Kung ang pride natin ay mataas, ibababa niya ito, aayusin niya ito with process araw-araw. Kung hindi instant po ang pagbabago, araw-araw po aayusin ito. Kung tayo hindi pa marunong magpatawad, tuturuan tayo ng salita ng Panginoon kung paano magpatawad. Kung wala po tayong pusong matulungin, tuturuan tayo nito na maging matulungin tayo. Kung wala po tayong may nakalin pa tayo sa sarili nating lakas, tuturuan niya tayo na ililid niya tayo na magtiwala sa Kanya at ipagkatiwala, isurrender lahat sa Kanya. At kung wala pa tayong passion sa lahat ng bagay, tuturuan tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng passion para po ang lahat ay ikagagalak ng Panginoon. Maitaas natin ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Ano po, lahat, ililid niya tayo, magkakaroon tayo ng godly heart, godly perspective. Yung pong ituturo sa atin ng Panginoon. Dahil ang nais niya, lahat tayo maligtas. At upang
ang lahat tayo, kapag tayo po ay patuloy na kung nagtitiwala sa Panginoon, lahat po tayo tiyak na magiging mas masaya araw-araw, may peace sa tahanan, sa ating mga makakasama. Magdadala tayo ng liwanag, at ang liwanag ngayon ay nagmumula sa ating Panginoong Hesus, hindi sa pamagitan natin, kundi sa Kanya na nagbigay sa atin ng kalayaan sa mga dating tayo, na ang dating Lily, ngayon binago na yung dating tayo na hindi marunong magmahal, matututo na po tayo magmahal. Salamat po at purihin po ang salita ng Panginoon sa araw nito sa pamagitan po ni Karen Joy. Salamat po sa always available to share, to serve the Lord through this fellowship ng morning devotion, ng mga gawain po. Salamat po. At kahit hindi man tayo yung nakatapos ng theologians, pero ang Panginoon po, ang banal na Espiritu ang tumutulong, kumikilos at nagsasalita para sa atin. Kailangan lang po natin mag-rely dahil ang banal na Espiritu, ang siya po ay makapangyarihan na tutulong sa atin to do His will sa masunod ang kalooban po ng ating Panginoong Jesus. Salamat po. Salamat po sa mga kapatiran na nag-share, nag-insight, nag-reflect po kay Brother Paz sa testimonies po. At sa bawat isa pa po, kung sino pa pong magbibigay ng insight, reflection po. Sige po. Ayan, di ko na. Naririnig pa po ba ako? Dinig Ate Lily. Dinig po. Sobrang saya ko po talaga. Talagang hindi ko po alam sa ibang tao, talaga napaka-normal lang, no? Kasi bilhin niyo po, 20 years ako dito sa Japan, no? Para ako naliligo na tupa na talagang nandito ko na sa bansa, ang tagal-tagal mo na. Tapos first time mong mag-ride ng train na para kang natatakot na kinakabahan ka, baka maligaw kasi once na magkamali ka, 'di ba, sa ibang week, tapos meron pa kaming hinahabol na oras ng orientation ng anak ko. Siyempre pag naligaw ka, 'di ba, sana naman anong start na naman to, ganyan. Sabi ko, kaya Diyos ko po rin talaga ang Panginoon, kasi una pa lang pag-apak pa lang namin talaga dun sa may station, pagbili pala ng ticket, yun na, Diyos ko na nakita na agad ni Maya yung classmate niya tsaka yung tatay. Kaya sabi ko, ang buti talaga ng Panginoon, mga kapatid. Napaka faithful talaga ng Panginoon sa atin, no? Kasi habang bilhin niyo po, from bahay to station, nasa 40 minutes po ang nilakad namin ng anak ko. Talagang aga ko gumising para lang hindi kami malate, ganun. Pero habang naglalakad ako, talagang pray Lord. Pero nandoon pa rin kahit paano, kinakabahan ako. Pero pray pa rin ako ng pray. Kaya ang Panginoon naman talaga, no, napaka talaga niya. Napakabuti mo, Lord, talaga. Talagang sabi ko, napakabuti mo talaga. Kaya sabi ko doon kay Maya nga, kami sama, siguin eh. Sabi ko sa kanya, ginaganon ko nga sa kagahapon. Sabi ko, sabi niya na sa akin, yukata, buti na lang mama, buti na yukata, sabi niya sa akin. Kaya talaga ando doon na yung kumalma na yung yung puso ko talaga, yung pag-aalala ko, kasi noon alam ko si Lord yun ang kasama namin, no. Gumamit lang siya talaga ng mga tao. Kaya mga kapatid, talagang tayo maging tapat talaga sa Panginoon, yung pagsaserve natin sa Kanya po talaga, no. Kasi nakikita naman ng Panginoon ng ating puso kung paano natin siya sinservan, or kung ano talaga yung nasa puso natin, no. Kasi marami mga tao, di ba, kasi nandiyan din sa Bible, no, yung mga pakitang tao lang, or mga sa mundo nga sinasabi yung kaplastikan, no, para lang masabi na salita. Pero kung tutuusin, hindi naman talaga sila matuwid, no. Kaya nagpapasalamat ako, Lord, sa atin, lalo sa mga baguhan talaga. Makikita mo talaga yung nag-overflow talaga yung pasasalamat nila, at nakikita mo talaga yung faith, no, na kahit na katiting lang or maliit na bagay lang talaga, no, talaga inaasa natin sa Panginoon, at umaasa tayo na talagang ang Panginoon tutugon, no, para kung talagang kalooban ng Panginoon, no. Kaya maraming salamat kay Lord talaga sa kabutihan niya sa atin. Talagang pasensya po mga kapatid, sobrang saya ko lang talaga sa kagahapon talaga, yung talagang napagtagumpayan namin kahapon yung lakad namin.
although talagang pagod na pagod yung pa ako dahil nga pagpuntas, pagbalik namin, ang dami naming mga dala mga notebooks, mga aklat ng anak ko talagang pag-uwi, talagang pagod. Pero ando doon naman talaga yung kasayahan ng puso na nakapunta kami na maayos, nakauwi kami ng safe talaga. At maraming salamat sa Panginoon. Yung po talaga yung hindi ko makakalimutan din na testimony sa araw-araw ng maraming mga kabutihan sa akin ng Panginoon. Isa na naman, nadagdagan na naman yung mapapatunayan ko talagang buhay yung Panginoong Jesus ko talaga. Wala nang ibang Panginoon talaga, kundi siya lang talaga. Ay, salamat talaga, Lord. Yun lang po, maraming salamat. Pasensya lang po talaga na pasalita na naman ako kasi talagang tuwan-tuwa po talaga yung puso ko. Sobra po talagang tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa po. Ate Janet, okay ka na po, Ate Janet. Maraming salamat, Lord. Maraming po salamat talaga. Hello po. Amen po. Salamat po. Ayan. Yan po yung sinasabi na we are believer, but when something happens, I can't believe it. Diba? God is really real. At siya itotoo sa kanyang pangako. Pero salamat po, dahil ang Diyos talaga itotoo sa kanyang pangako. At mararanasan talaga natin yan. Dare to try. Mag-take na tayo ng risk at tunay nga pong mararanasan natin yan. Nag-uumapaw. Kasi kapag tayo mismo na-witness natin ang kabutihan ng Diyos, hindi natin talagang i-express natin ito sa kapwa natin. Kung natanggap natin yung, wow, the miracle of God na hindi na nararanasan ko in spite and despite na ganito na yung pagsubok ko, pero nagagawa ko pa rin ngumiti, nagagawa ko pa rin magkaroon ng yung magkabuluhan ng aking buhay na nakakapagpasaya pa ako sa iba. Ganun po yun. Nagiging mas masaya tayo na in spite and despite of everything sa buhay natin, nagagawa pa rin natin mag-share sa kapwa natin. Andun pa rin yung nagmumotivate sa atin na gawin yung kalooban ng Panginoon, na i-share yung na-witness natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Napakasarap kapag gano'n yung natin. Maging ako man, sabi ko nga sa Panginoon, salamat dahil pinaalam niya sa akin ang salita niya. Amen. Dahil kung hindi niya pinaalam yun, maaaring hindi ko alam kung ano yung buhay ko ngayon. Pero praise God and thanks God sa kabutihan talaga, yung mercy ng Panginoon at yung salita niya. Amen po. Praise God. Amen. Salamat po. Salamat sa kabutihan ng Diyos na nararanasan natin. And hindi po yun katapusan kay Mayaka. Umpisa pa lang po yun ang journey niya. Imagine niyo po, 1 hour and 40 minutes daily. Maglalakad, magtitrain. Talagang cover our children with prayer. Kasi let's wrap them up with prayer. Kasi imagine niyo po yun, araw-araw yan sa loob ng 3 taon. Gagawin yun ni Mayaka. Inalaw ni God mangyari yan, kaya niya yan. Suportahan ta ka. Amen. So, panalangin po natin palagi. Hindi lang po yung wala yan sa layo, sa lapit. Nasa pag-guide talaga ng Panginoon. Don't worry, the mightiest angel of God will be there to protect her daily. Kasama niya yan sa kanyang pagbabiyahe. At magiging masaya ang bawat biyahe niya. Makakasama niya mga kaibigan niya, makakilala siya ng mga bagong kaibigan, and she will live with her purpose. Kung anong nilagay sa puso niya. Amen? Katulad ng prophecy sa kanya. She was prophesied by a pastor, Japanese pastor from Osaka, and it will really come to pass. We believe that. Amen? Hindi lang po sa kay Mayaka, sa mga anak natin. Kahit po yung anak ko malapit lang, dyan lang, syempre. Tatawid ka din ng kalsada. Pero minsan, hindi sa kalsada ang problema eh. Yung mga kasama mo din sa paglalakad, di ba? Minsan, nabuli din yung anak ko. Yung tinutusok, simple lang yun ha, tinutusok yung bag niya palagi ng payong, di ba? O minsan, binigyan ng courage yung anak ko, di ba? Pagtusok, gano'n, biglang tumingin sa likod yung anak ko. Ano bang gusto mo, di ba? Gulatan lang pala, pero sinabi na lang po yan ng anak ko later on, tapos na. Hindi, imagine mo po yung mga nararanasan ng mga anak natin na hindi nila sinasabi sa atin. Kwento lang sa akin, tapos na. Graduate na siya. Pero naranasan pala niya yon. At hindi lang yon, iba pang klase ng pagbubuli, pero she overcame it. Kaya
let's wrap up in prayer. Let's wrap our children with prayer. Saan man sila pumunta, iingatan sila ng Panginoon. Amen. Hindi lang mga anak natin, it's also effective sa atin at sa mga asawa natin. Kaya maraming salamat. Umaga pa lang, sama-sama na po tayo, nagpapalakasan, nagpapatatag at nagdedepend sa kapangyarihan, pag-ibig at proteksyon ng Panginoon. Amen po. So, kita-kits po tayo mamayang gabi. Meron po tayong online service. Yung mga hindi po nakaka-attend, walang church na pinupuntahan, you can participate po. Just, mamaya po isi-share namin yung link. Kasi through Gmeet po yun. So, kung wala pa po kayong Gmeet, you can download now. And let's see each other po mamaya. Si Pastor Allen po ng JSM Ministry ang maglilid po sa atin mamayang gabi. Ayan po. And after that, meron po tayong Women's Life Group. So, hindi po tayo nawawala ng gawain. Kaya, kung medyo wala kang ginagawa at naghahanap ka ng vices, ito na po yun. Pinaka-the best sa lahat. Ayan, isa-isa na po nilalaglag ni Meta. At busy na rin po yung mga kapatiran. So, I won't hold you any longer. Sige po, kita-kits po tayo mamayang gabi. Ayan. At umaga, kila Sweet Mary at Mimi G. Ayan, Sis Nancy, if you have time po, ano ka. Ay, nakalimutan ko si Sis Nancy. Sabi niya pala kagabi. Anyway, kahapon. Anyway, so yun po. Salamat po. Kita-kits po tayong muli mamayang gabi. At bukas ng umaga. Yan no, si Ate Leia nilalaglag ni Meta, nakakabalik. Kaya nyo po Ate Leia, mamayang gabi po kapag available ka, Friday din po meron. At least, ayun, medyo walang pasok na umagahan. Kung wala po, meron po tayong online service. Yung pong, parang Sunday service siya, pero ginagawa ng ng Friday night. Para po, yun, decided day para sa lahat. Yun po yung available date ng pastor, ng mga tao dito sa Japan at sa ibang bansa. So, naging Friday night siya. Hindi nag-conflict sa schedule ng bawat isa. Kaya, it happened na, na-bless naman ni God. Every Friday, first and third Friday of the month. Every first and third Friday of the month, ng gabi po, meron tayong online service under the banner of JSM. Okay po. Sa Pilipinas po yung church na yun. Ayan. Ang mga member po doon, si Mimi G, si Sweet Mary, ayan, si Sis Marie, sila po yon, mga kapatiran natin doon. So, kung available po kayo mamayang gabi, just, click the link at ipapasa naman po yan sa GC natin mamaya. Okay, have a blessed day. God bless po. Have a productive day. See you po mamayang gabi and bukas muli. Paalam po.